Okay, tuloy ang kasaysayan ni Inday Baliday. Chapter 5. Ito ang pinakamasarap na chapter sa lahat. Okay? Dahil, yun nga, itong si Estong, hindi makatagal na hindi pwedeng hindi makita to si Inday, kailangan puntahan niya araw-araw doon sa tindahan, kahit tatago, pasilip-silip lang doon sa harapan ng tindahan, sa kabilang kalsada, binida rin siya, maluwang yung kanya binida rin siya, patago-tago sa poste, pasilip-silip, patingin-tingin, padaan-daan, ganyan. Pero sa umpisa, hindi ako nakikita ron ng kahit sino, kundi si Inday lang. Tatawa-tawa lang sa akin. Pero nung banda ulit, nakikita na pala ako ng ibang tao doon. Nakikita na ako, araw-araw ba naman andun ako bago ako, isang oras, nandun ako. Tingin-tingin, bago ako dumiretso sa pagpasok ko sa typing. Okay? Ganun lang ako, mapasok ko ng 1 hour na mas maga. Para na makita nga siya. Ito nangyari nga, sinasabi nga nung mga tao doon, bakit nandun si Estong sa kabila? Ayaw pumunta rito. Ganun. May dahilan kaya hindi ako makarating, hindi ako makapasok, hindi ako makapakita doon sa lola ko, hindi ako makapakita sa tiyuhin ko, mga tiyahin ko. Kasi, siguro mahigit 1 taon na yon na ako, nag-quit nga sa trabaho ko. Wala nga akong magawa Kaya nag-isip akong mag-aaral. Mahigit 1 taon, nag-quit ako sa trabaho ko doon sa Grace Park. Hindi ako nagpapakita sa Grace Park. Lalo na sa lolo ko, kasi nga may tampo ko sa lolo ko noon. Yan ang maganda story nun May tampo ko sa lolo ko noon dahil sa storyang noong kasalukuyan doon ako nagtrabaho, nagpiprinting press ako isang hapon doon. Ang father ko nandoon kasalukuyan kasi ang father ko at that time wala rin trabaho, nag-quit sa trabaho niya. Pansamantala, binigyan siya ng trabaho doon sa imprentahan o sa tindahan para pamalahan kasi ang father ko mahusay sa mathematics, mahusay sa pamahala ng opisina. Gusto niya iayos ang opisina. Iayos niya patakbo ng lolo ko at ng tiyuhin ko sa negosyo. Ika nga ang pamamaraan niya office style, magpit, right? Lahat nasa aglado, lahat na nakareko, lahat gano'n ang gawin niya. Gano'n sinasadya siya, gawa siya ng book, ng libro, paano in and out, ilan na nagagawang sa isang araw, sa isang linggo ng mga produkto at saka ilan ang benta. Kaya parang naging auditor ang trabaho ng father ko. Hindi alam ng father ko, hindi gusto ng mga lola at lolo ko, ng lolo ko doon at saka ng tiyuhin ko, yung ganong sistema. Dahil sa masisilip yung accounting nila. Ayaw ng lolo ko nung gano'n, ayaw ng tiyuhin ko noon. Kasi noon alam mo na, may kanya-kanya silang hasya kung tawag nila. Ewan ko kung sila yun. Okay. Sa meseta, yung araw na ngayon, araw ng hapon, nandun kasalukuyan yung father ko, nag-o-audit, kito ganon, tanong ng tanong, nagkaroon sila na hindi pagkakaintindihan ng lolo ko, nagkasagutan, hindi maganda usapan, hindi ko na alam kung ano yung pinag-uusapan nila. Hanggang sa nagkasigawan nga sila, sinigawan siya ng lolo ko, pinagalitan siya, ganon, maraming masakit na salita ang sinabi ng lolo ko sa father ko. Ang lolo ko mabait, okay? Pero dahil ang father ko, kilalang babaero din, kaya nga, hindi gusto ng lolo ko. Kaya hindi niya kasundo lolo ko, kaya nakakainitan sila. So, sa meseta, isang malaking pagkakamali na magtrabaho ang father ko doon sa tindahan, sa negosyo ng lola at lolo ko. Sinubukan naman ng father ko, gusto lang daw niya makatulong, iayos ang negosyo. Pero, hindi alam. Sabi siya, sa nadidinig kong masakit na usapan, na masakit na salitang sinabi ng lolo ko sa father ko, ako nasaktan. Dahil sa father ko yun, kahit na alam kong gano'n ang father ko, masakit ang dinig.
itong lolo ko rin, may paggalang naman ako sa lolo ko, wala akong magagawa dahil lolo ko yung nagagalit eh. Nagkasalita. So, ang ginawa ko, ay kakusapan ko, Father, tama na, halika na, alis na tayo. Ayaw pa ng Father ko, siya. Ang ginawa ko, naglinis ako, kasalukuyan na kasi nag-imprenta ako noon, nagsusubo ako ng papel, sa printing press, na makina. So, nagbihis ako, nag-ayos ako. Niyaya ko Father ko. Ayaw ng Father ko. Sige, ayos ko na. Okay. Kalmante naman sila, hindi na sila nag-aaway. Ako na ang umalis. Diretso na ako. Dala ko ng gamit ko. Walang salita. Hindi ako nagpaalam sa lolo ko. Wala lahat. Walang pa nagpaalaman. Diretso ako. Kaya, mula noon, panahon na yun, hindi na ako nagpakita sa Quest Park. Hindi na ako nagtrabaho. Kahit ilang beses ako pinuntahan ng tiyuhin ko, yung manager ng aming tindahan noon, Tio Cesar ko, siya kasi namamahalan ng negosyo sa tindahan, siya manager. Pinakamusapan ako, Ernie, punta ka na, balik ka na sa Quest Park, sa imprentahan. Kailangan ka doon ng lolo mo, kailangan ka ng mga pinsan mo, walang makatulong, kailangan, marami tayong libro, yung gagawin, marami tayong Hindi, ako masakit ka ako sa akin loob kaya hindi mo na pupunta ron. Siguro ko mga 3 beses pinuntahan ako ng Tio Cesar ko sa Balintawak, hindi niya ako napapayag na sumipot sa Grace Park. Alright? Ganun ako katindi magtampo nung araw. Simple lang akong tao pero ganun ako katindi pag ako ay nagtampo. Okay? Ngayon, ang nangyari, lumipas nga ang ilang panahon. Ito, kasasagutin ko muna si Inday. Hello? Tumawag na siya. At papunta na siya dyan. Tumawag siguro mga 8:35. Okay lang? So, on the way na siya. Hintay mo na. Sabi ko, wag na siya maghatid ng kahit yung mga Boy Scout niya doon. At na makaayok maghintay ka ng matagal yan, ha? Okay? Oh, sige. Kain tayo. Sabay tayo mong kumain pag-uwi mo, ha? Bye-bye. Ay, sorry. Ngayon, ganoon na nga. Tuloy ang ating istorya. Na nagtampo ko sa lolo ko, hindi ako talaga sumipot na sa Grace Park. Hindi sa tindahan, hindi na ako nagpakita. Kaya ako, ano na lang ginawa ko? Binataan man, alam mo naman, mga binata, walang problema. Sabihin, kahit may tabaw, kahit wala, okay lang. So, gano'n na nga, hanggang sa dumating sa buhay ko, ito sa Diding. Mahigit 1 taon siguro, kung hindi naman siya sa Grace Park. Okay. At that time, more than 2 years na akong hindi rin nagpapakita kay Daling. Si Daling na pinangako ko sarili ko na siyang babae kong pakakasalan. Alright? Dahil nga ang pangyayari, nakita ko itong si Luding. So, ituloy natin kwento rito sa Grace Park. Sa Avenida. Dahil nga hindi ako maaari magpakita, hindi nga ako pwedeng pumasok tindahan. Kaya pasilip-silip lang ako araw-araw, kailan linggo yan. Siguro mga 2 linggo, ganun ang ginagawa ko. Lahat nakakapuna na sa akin. Kaya ang ginawa, tinawag ako, kinawayan ako ng... Sabagay, pagka sa uwi sa bahay, sinasabi sa akin ng mama ko, Ernie, nakikita ka ng mga lola mo at saka ng tiyuhin mo, ba't ka nandun lagi sa tapat ng tindahan? Hindi ka naman daw tumutuloy sa tindahan. Kaya tayo gusto makita sa Luding. Oo, sabi ko, paano gagawin ko? Nako, bata ka, oo. Pabaya mo yung pag-aaral mo. Hindi, sabi ko, hindi naman, gano'n. Sabi, ba't di ka rin dito muli doon? Nahiya ako, sabi ko lang. So, sa mesita, isang araw, ewan ko kung sino kumuhay sa akin, pinatawid ako. Tinawid, kumain ka na ba? Kumain ka muna sa taas. Parang lola ko na yata.
Alright, akit ako sa taas, kain ako sa taas. Hindi, kaya nagkain, hindi, kwento-kwento sa mga ahente, tindera. Yun nga, kausapin ko sa leading. So, araw-araw, sumasama, mula noon, sumasama na ako sa mama ko. Ganun ang ginawa ko. Araw-araw, sumasama na ako sa mama ko. Pa, kung di ba ako sumasama, mauna siya. Susunod ako, andun ako. Doon ako sa tindahan. Doon ako nakikain. Pero, ang ginagawa ko, tumutulong naman ako. Walang sabi-sabi. Lahat gagawin ko. Linis sa tindahan. Linisin ko yung mga estante. Paganda at estante. Talagang sipag ko. Ganun na lang. Inspirado para lang makita ang nagugustuhan. Right? So, lahat nagtatawa na. Talaga ang mama, tinamaan yata na matindi. Sabi nila ng matindera doon, ng mga ahente. Na makumpare ko kasi yun, nandun Mga kumpare ko yun Ngayon, sa akin, di ko sila pinapansin. Alam nyo, unang ginawa, nilinis ko yung toilet. I'm sabihin, hindi, nilagyan ko pala ng ilaw. Dahil, mahina ilaw dun basta't hindi makita ang loob ng Alam mo ginawa ko? Humingi ako ng pera sa chewing ko. Bili ako ng daylight na maliit. Nilagay ko sa banyo. Nakita ang buong bayo, ang dumi. Talaga, dahil malabong ilaw nandun, yung bang condensation na yan. Pinalitan ko ng daylight para lumiwanag, maganda-ganda. Nilinis ko yung buong banyo. Lahat siya. Talaga ng pagka ako naglinis, kumikinang. Tawa na sila, tuwan-tuwa sila, linis ang banyo. Sumunod, araw-araw yan, malinis ang sahig, malinis at ang estante. Nakarapas ang sa linggo, mapapailing na ang lahat. Sabi niya sa akin, nung chewing ko, Ernie, kung gusto mo lang bumalik sa trabaho, sana doon ka na sa Vespa, doon ka kailangan ng lolo mo, doon ka kailangan ang mga pinsan mo, dahil nandun ang talent mo. Sabi niya, alam mo lahat ng trabaho doon, kaya doon ka na sana magtrabaho. Kasi ito chewing ko, binibigyan ako ng allowance, hindi mo ako sisweldohan. Nasa linggo. Sunod ng linggo, sabihan niya ako, hindi, ayoko doon. Sabi ko, wala akong asenso doon. Sabi ko, mas mabuti pa, di na. So, in-ignore ko yung chewing ko, hindi ko sinunod. Bagamat gustong-gusto niya sa imprenta ako, magtrabaho. Pero, ano nangyari? Gano'n na nga. Mayroong interswelo yung aming tindahan. Yung interswelo, second floor, na nandun lahat ang mga stock ng paninda, ng libro, kung ano lahat ang paninda namin, stock nandoon. Napakagulo. Kasi ang dilim, walang ilaw. Ilang kwarto, 3 kwarto yata yun na madidilim ng stock na kaliwat kanan, ng mga parang shelving, ganyan. Paano malinis kung di makita? Nilagyan ko rin din ng malalaking ilaw, mahabang ilaw, lahat, maliwanag. Kitang-kita. Nilinis ko lahat yun. Inalis ko lahat ang likabok. Nilinis ko lahat ang mga libro, lahat, gano'n. Inayos ko, sinelansan ko. Ginawa kong in order, lahat ng nobena, kanya-kanyang lugar. Ang nobena, ilang daan ng mga santo ng Katoliko para iayos ang mga nobena. Okay? Mga iba-ibang klaseng libro na may iba-ibang kanya-kanyang posisyon. Mga bawat isang merong 50, may 100, may 200 na kopya ng libro. Tapos lugar ng mga medalya, rosaryo, kaya lahat yun. Dahil ang daming items, kasi 1,000 ng items na mga religious article. Okay? So, naiayos ko yun. Linggo. Alam mo ba, doon ako pumasa. Doon ako nagustuhan ng chewing ko. Doon ako nagustuhan ng lola. Lahat pala ng ginagawa ko doon, nakareport sa lolo ko. Dahil lahat gusto pumunta ako sa guest park. Pero nung makita nga nila ang abilidad ko, nakita ang kahalagahan ko para sa tindahan, nakita lang na, hindi lang yun. Nung makita ng gano'n, nagkaroon na yata ng gossip na sa lolo ko na, sige, dyan na si Ernie. Dahil dyan pala pakikinabangan. Sabi ng chewing ko, okay, permanente ka na dito. Binigyan ako ng regular kong sweldo,
Tinaas pa ang sweldo ko kaysa doon. Minimum wage lang naman sweldo ko nung araw sa sa Gaspar, printing press ako eh. Kano ba nun? Mga 4 pesos ang araw nun ng minimum eh. Ginawa akong 5 pesos yata. Hanggang sa naging 6 pesos. Pataas ang sweldo ko nun eh. Ngayon, yun nga, ang binigay sa akin trabaho doon, yun, ako namahala sa bodega, lahat. Ako, nakakaalam ko ano merong stock, ano ang kailangan nila. Ganong katindi ang naging ayos noon tindahan. Nung ako ay napunta sa tindahan. Okay? Wala nagturo sa akin, wala nang nagsabi ko, anong gagawin ko? Di ko alam, doon nagsimula pala ang talent ko. May hidden talent ako. Meron ako initiative na ang aking, madali kong makita ang problema, madali kong solve ang problema, madali kong iayos ang mga dapat ayusin pag nandiyan sa harapan ko. Kaya, ang binigay sa aking karagdagan na trabaho ng aking tiyuhin na si Cesar, pamanahan ko yung mga ahente. Dahil ako nakakalap ng mga paninda, nakakabisado ko lahat ng paninda. Kabisado ko lahat, ilang linggo lang. Merong mga araw-araw, merong isang papel na mahaba, no? Marami papel sabihin. Bawat isang ahente, hindi ko alam, mga 4 o 5 ahente namin lumalabas, nagtitinda sa mga sa ibabang lugar, mga simbahan, pumupunta sila sa mga kung saan nagbebenta sila. May mga ahente kami. Ngayon, lahat yon sa akin dumadaan. Susulat nila lahat ang anong paninda ang gusto nilang dalhin para itinda. Okay? Bibigay lang sa akin, ipe-prepare ko yun. Pagka-prepare na yun, i-check namin, harapin na, tsaka pakawan sila. Lalagay na sa isang parang traveling bag na yung lahat ng paninda yun. Pagdating na sa hapon, bago kami magsara, mag-uuwian sila, dala ang paninda, titignan ko ano ang nabenta nila at isosoli nila. Lahat ng solo nila isusulat ko doon sa return. At kung ilan ang naging balanse, ano ang naging benta, yun ang ilalagay ko. Pagkatapos, bibigay ko na chewing ko. Pupunta na sila sa chewing ko. Doon nila ngayon, kukwenta ng chewing ko kung magkano ang naging benta nila. At saka, doon sila magbabayad sa chewing ko. Kung paano ko niligawan ang asawa ko. Kaya, kukwento ko naman yun sa susunod na chapter pa dahil yun ang pinakamasarap. Haba yun eh. Kaya, sa susunod na chapter natin, ituloy kung paano kami naging magnobyo ni Luding.